pinagpala. Magsasaya, ako'y pinalaya, ako'y pinagpala. Magsasaya, magsasaya.
baon, mag-withdraw si Lola. Wala siyang ganun. Wala rin siyang magandang bahay na kapag ka may problema kami sa mga magulang namin, ampunin niya kami. Wala siyang ganun. Pero ang meron siya, ipanalangin kami lahat. Kapag ka nakasama niyo si Lola sa loob ng bahay, halimbawa nagising kayo na alas 4, alas 5, magugulat kayo kasi magigising ka o magsi-CR ka. Pag gising mo, may nakaupo na doon, kala mo kung sino. Pero si Lola yun, nananalangin na pala siya. Maaga pa lang. Tapos ikaw, matutulog ka pagbalik, pag gising mo, nakaupo pa rin si Lola, nananalangin pa rin. Noong una, hindi ko maintindihan na Lola, bakit ang tagal mo manalangin? Parang pag kami naman nananalangin, ang bilis, di ba? Lalo na pag kinakabahan ka, amin agad, di ba? Pero sa Lola, ang tagal. Nung nagpastor ako, doon ko naintindihan na ang isang lola, bilang magulang, bilang lola namin, lahat pala kami pinapanalangin niya. Kahit yung malayong kamag-anak namin na nabalitaan niya kung ano yung nangyari, pinapanalangin ni Lola. Kahit yung membro dito sa simbahan na narinig niya na may problema, pinapanalangin ni Lola. And hindi man siya mayaman financially, pero alam ko na sa pananampalataya sa Panginoon, doon kami mayaman sa lola namin. Hallelujah! And glory to God na sa 80 taon niya sa mundong to, malakas pa rin si Lola. Nakakasakay pa din siya ng motor. Hindi ko alam, minsan sabi ni Lola, nakakatakbo pa daw siya kapag yung manok niya nakawala. Totoo ba yung Lola? Joke lang. Buti na lang yung manok. Pero yung manok niya, uulamin na natin mamaya. Kaya hindi na tayo mag-aalala, nakakabulig ni Lola doon. Yung aso na naman daw nila. Diba? Pero ganun ka strong si Lola. Diba? Sa Bible, sino yung pinakamatanda? Si? Hindi yung kinukuha sa barangay ha. Iba yun. Si Lola yun. Pero sino? Si Metosela. Ilang taon siya? 969. Ikaw, Lola. Gusto mo ba? Joke lang, no? Gusto mo ba, Lola, na ganun kahaba? Pero, yun nga, glory to God na nandito si Lola. And purihin ng Panginoon na kasabay, imagine nyo every anniversary ng church, si Lola, isasabay niya yung birthday niya. Diba? So, para sa akin, as a pastor, masaya-masaya ako na nakakasama pa rin natin si Lola. And, bago magsalita yung kanyang mga anak, dahil habang nag-prepare pa sa loob, so, tinatawagan ko muna yung huling mag-intermission number. Diba? So, para makapag-ready ng speech yung mga apo ni Lola, yung mga anak niya. So, tinatawagan ko si Justin. Diba? Hindi siya yung kumanta ng It's Raining in the Manila, ha? Hindi siya yon. At saka si Hermel. Diba? So, ito si Hermel. Punta na dito, Mel. Ito si Hermel ay, talagang this past 1 year, talagang dito siya nag-commit talaga. Na-discover niya na pinagamit niya yung pagkanta niya sa Panginoon kanina. At the same time, may talent pala siya sa pagsayaw. Ngayon, tawagan namin si Hermel at saka si Justin. Diba? Si Justin, kahapon niya lang na-discover yung talent niya. Pero binigay niya yung best niya. Kaya, yun. Nakabidyo. Si Justin ang aming multimedia. Diba? Siya yung may mga pakulo ng mga star, mga flowers sa mga natin lyrics. So, antayin lang natin. Baka ma-discover din ng iba dyan yung mga talent nila. Yung mga pinsan ko kasi, ang kaganda ng boses, nahihain naman. Kung hindi mo sasagihin, hindi kikibo. Pero ang kaganda sana ng mga boses, kaya lagi kong hinihikayat yung mga pinsan ko na ipagamit yung talent sa Panginoon, di ba? Sige, titingnan mo na namin yung nangyayari sa mga buhay-buhay ninyo. So, kung sino nakatakin dyan, pwedeng sumama. Nakatakin pa? Ikaw, Jo, tama na Jo. Nakatakin, sino ba? Sige, ayun na. So, ayun. Yung iba butot lang pero hindi nakatakin, ha? Yung totoo talaga. Kamukha mo pa naman yung
umupo ka din, baka sabihin kasama ka. Yan. Dave! Hindi totoo Dave! Diba sabi ko talaga sa'yo, nagbalulat ka pa dyan. Ulit pala yun. Dapat nga doon sa ano? Grabe oh. Ang maganda na po ito eh. Si Dave ko sa rin ah. Grabe. Sasayawin mo Lola? Ang tawagan natin si Lola, ayan. So, hindi po ito debut ni Lola, pero naniniwala at pinupuri natin ang Panginoon sa 80 na taon. Hallelujah! Sabi sa studies, ang pinakamatagal na lang ng buhay ng tao ngayon ay 60 to 70. Pero purihin ang Panginoon sa buhay ni Lola. And, ayun, syempre, magbibigay ng mensahe sa kanya yung kanyang mga anak. And hindi na natin kailangang patagalin pa, bahala na sila kung ano sasabihin nila. Kaya tinatawagin ko, tinanong ko kanina si Ate Em, kung sino dumauna, yung bunso o yung bata ba o yung ate. Pero sabi ko sa Uncle Kim sana, araw-araw na daw silang nag-message sa isa't isa. Kaya si ano na lang, si Mama Beth, diba? Yung aking nanay, diba? Si Mama Beth. Hallelujah! Happy birthday, Ma. Pero, President Johnson. Ngayon, celebrate natin yung birthday mo sa 80. Pero, sa amin kasi magkakapatid, 7 kami magkapatid, 8 sana kami namatay yung isa. Sa konting history lang sa amin na hindi ako ang panganay. May 3 pagkapatid namin na matanda sa akin.
Pero ako man ang pinakamatanda sa amin apat ngayon. Ano ko lang konting history sa amin. Si mama po ay 80 years old ngayon. Sa 9 pa. Pero ngayon sineselebrate din ang karawan niya. Sa 80 years old, sa 80 years na buhay niya ay halos kalahati balo siya. Kasi sobra 40 pa lang siya nang nabalo siya. Na kami na lang po ang kasama niya mga anak. Katuwang niya yung panganay namin na doon na sa US ngayon. Kasama niya kayong asawa at 3 anak, isang apo. Yung pangalawa namin kasi, nanay Shiner sa Mindanao, 3 sila Shiner at saka 2 babae, isang lalaki, 2 apo na si Manding. Yung kasunod ni Manang. Yung pangatlo namin ay si Manoy sa Pampanga. May 2 siyang anak. Hindi sila ngayon, malayo sila. Kaya kami na lang dito, bilang kapatid, nakakatandang kapatid ako sa kanila. Salamat sa buhay mo. At patuloy pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon dahil ikaw ang nagsimula, tapos kasama yung mga apo mo. Kaya pagpalain tayo ng Diyos sa patuloy mong paglilingkod sa Kanya at saka patuloy natin paglilingkod sa Panginoon, kasama natin ang Diyos palagi. Kaya happy birthday. So ayan, sumunod, si Bunso sa babaeng anak niya, si mama nila Samantha ito. Kung nagtatanong kayo bakit ganun kaganda si Samantha at saka si Nika, ito yung nanay nila. Diba? Ayan. Good evening everyone. Papasalamat na ako sa Panginoon kasi binigyan pa ni Lord na pagkakataon si Mama na umabot sa ganitong edad. Kasi sa panahon ngayon, bihira na lang talaga yung umaabot sa ganitong edad na hindi na malakas pa na kapag travel pa yan siya mag-isa. Kaya we are so thankful na magkakapatid na sa 80 years of existence ni Mama ay never pa po siya na-admit sa hospital. Kahit manganak. Kaya praise God talaga sa iyayang ng Panginoon, sa kalakasan na binigay si Mama. Kay Mama na it's a great blessing na yung good health talaga yung pinaka-wealth namin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinalaki kami ng mama namin na puno ng pagmamahal, puno ng nakikita namin sa kanya yung faithfulness niya sa Panginoon, yung pagiging prayerful niya. Yun yung isa sa mga inspiration ko, yun yung isa sa mga nakita ko sa kanya na nai-apply ko rin sa buhay ko, yung pagiging prayerful niya, yung pagiging faithful niya sa Panginoon, yung pinaka-mayaman si Mama sa faith. So yun talaga, pinakamayaman siya sa faith sa kanilang magkakapatid. Kaya, papasalamat din sa Panginoon dahil kahit hindi man kami mayaman in terms of financial, pero sa pananampalataya, mayaman siya, mayaman kami. Kaya, yun, maraming salamat Ma sa pag-alagat mo sa amin na kahit mag-isa ka na lang na nag-alaga sa amin ay nakayanan mo sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng mga kapatid namin, na nakakatandang kapatid namin. Kaya na pagtagumpayan niya lahat ng pagsubok. So yun lang po. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay. Happy birthday, Mama, advance. So ayun, thank you po sa kanyang sa inyo mga anak ni Lola. Siyempre, in behalf sa aming magpipinsan, diba, yung pinaka-oldest naman na apo ni Lola. So tinatawagan ko, ang pinsan ko at asawa ni Pastor Joshua. So si Shinir. Diba? Ang maganda na ako po sa ating lahat. Nakatayo na po ako. Mga hindi niyo po nakikita. So yun, salamat sa Lord sa birthday ni Lola. Hindi ko makalimutan kasi parang 3 weeks ago pa lang, May pa tumawag si Lola na
mag-ano nga daw siya, mag-celebrate siya ng birthday niya rin sa church, tapos si Josh daw yung mag-speak. Kasi taka ako, sabi ko, totoo ba to? Kasi sabi ko, kay Jem ako naghihintay ng parang confirmation. Pero salamat sa Lord kasi, kumbaga, nakita niya yung kabutihan ng Lord sa 80 years niya na gusto niya i-celebrate sa church. Which is good talaga na, sabi ko nga, kagaya na sabi ni Jen, baka 60 to 70 years old na lang talaga yung lifespan ng tao ngayon. Pero salamat sa Lord na 80 years old na si Lola. Hindi man normal sa pandinig natin na laging parang, parang masyado ng gas-gas pag sinabi ipag-pray kita, pinapanalangin kita. Akala natin maliit na bagay lang yun, pero salamat sa Lord talaga na may lola kami na living testimony kung paano talaga siya lumakad sa Lord. And kagaya kay Grandma Lois, kung kilala niyo siya sa Bible, lola ni Timothy. So ganun ko nakikita si Lola na from Lola hanggang sa kay Timothy, na ipasa talaga yung pagiging servant, yung paglilingkod sa Lord. And kaya kami din, hanggang ngayon, nakikita niyo kami nila Jeff ay patuloy na naglilingkod sa church. Patuloy kami na simula bata pa talaga hanggang sa paglaki ay naglilingkod na talaga sa Lord. And kagaya ng sabi ni Lola, and I pray na yun din yung maging prayer nyo din sa mga next generation, sa magiging anak ninyo. Naalala ko yung sinabi ni Lola, kahit nung di pa lang siya Kristiyano, ang prayer niya lang daw sa mga anak niya ay makapangasawa ng walang bisyo. Ng lalaking magiging asawa ng mga anak niya, yung mga walang bisyo. And glory to God, kasi kung titingnan ko, kung ititrace ko simula kaya ti Tata hanggang sa kaya ti Emmy, si Uncle Kim na lang kulang. So, kumbaga nakita ko naman na answered prayer talaga kasi yung lahat ng mga in-laws ni Lola ay mga mababait talaga and walang mga bisyo ay nakasama din namin sa church. Kaya parang parang doon pa lang yun kaya sabi ni Ate Emmy, mayaman na si Lola doon sa part pa lang na yun na walang sakit sa ulo sa mga in-laws niya. Lahat ay mabait, lahat ay okay sa kanya. Naalala ko po si Papa pag nandun siya sa Pagadian. Paggabi, titimpla ni Papa si Mama ng gatas. Pati pag nandun si Lola, pati si Lola titimplahan na din. Yung ganong klaseng mga in-laws na bihira lang talaga. And salamat ako sa Lord sa buhay ni Lola. And yung mga times na mag-isa lang ako, nakatira sa San Jose dati sa bahay namin nang umuwi na sila Mama sa Mindanao. Si Lola yung nakasama ko, and salamat sa Lord kasi laking tulong talaga yung mga reminders, yung buhay Kristiyano. Kasi nung nag-pandemic, grabe yung mga pangyayari na yun, pero salamat sa Lord na natiling matatag si Lola. Lagi niyang sinasabi na may masakit sa kanya. Kaya pag may mga kailangan ng mga panghaplas niya, parang alam ko na agad kung ano yung kailangan ng haplas. Yung iregalo niyo guys, Omega lang. Yung Omega na haplas, okay na siya doon. Kasi sabi niya, gumagaling daw agad yung mga naramdaman niya pag nakahaplas siya. So salamat sa Lord. Nakakatuwa lang na tuloy mong bisita din kami ni Josh sa San Jose ay na-appreciate niya. And sa buhay din talaga ni Lola, na-appreciate niya rin talaga si Josh. Kahit nung sa kasal namin ay excited na sana siya makapunta. Kasi yung sandals niya nasira pa, di tuloy na simulan yung kasal namin. Kaya natawa ko pag naisip ko yun. Kasi excited talaga siya nung sa kasal namin. So salamat sa buhay mo, La. I pray na ikaw patuloy na maglingkod pa sa Lord. Ilang taon pa yung gusto mo? Kahit ilang taon ang gusto mo, go lang. Pero sabi niya nga, ang prayer niya lang din daw sa Lord na pagkukunin siya ng Lord, gusto niya yung hindi na siya isusugod sa hospital, hindi na siya magkakasakit ng malubhang. Ang prayer niya lang ay matulog lang. Pagkukunin siya ng Lord, matulog lang siya. So salamat sa Lord, sa buhay mo lang. And ikaw ang patuloy na maging inspirasyon lalo sa mga younger generation na nakikita ko ngayon, halos puro mga kabataan dito. Na maging maging magandang ehemplo kayo at talaga kayo, magbigay galang sa mas matanda sa inyo. Literal talaga na sinabi sa Bible talaga na pag i-honor mo yung parents mo,
kahit sino man mas nakakatanda sa'yo, although sinabi sa Bible, honor your father and mother, bibigyan ka ng mas mahabang buhay. Blessing kasi ng Lord God pag once na ina-honor natin yung mga elderly, mga magulang natin, lalo na sa mga nakakatanda. Kaya salamat sa buhay mo la. Pakalakas lang lagi and excited yan siya lagi tuwing umuwi ng Pagadian. Kasi nga, pag umuwi siya, naka-wheelchair na kasi siya sa Cebu Pacific. So naka-wheelchair siya, kaya parang alam na ng crew kung saan siya dadalhin. Kaya ano lang siya, uwi-uwi siya ng Pagadian anytime na gusto niya. So glory to God sa buhay ni Lola. Yun lang yung gusto kong i-share. Thank you. So, pwede ba natin kantahan si Lola ng happy birthday? And habang kinakantahan natin si Lola, may ibibigay yata sila Pastora. So, 1, 2, 3, go! Sing! Happy birthday! Ayun, so, piniprepare pa yung cake para kay Lola. Kasi pagtapos ni Lola, isi-celebrate din natin yung mga birthday ng month of June. Diba? So, sobrang dami. Diba? So, sino ba yung mga birthday ng June? Habang inantay natin yung cake ni Lola? Si Uncle Carl, birthday ng June. Basta June daw. Si June. Tatay ko. Sino pa? Si Jam Jam. Saan si Jam Jam? Yan, sino pa? Si Kuya Kim, nung 1. Kasama ni Jam Jam. Sino pa? Si Sai Sai. Sino pa? Ikaw, Dave. June 33? Si Hermel, ikaw, Mark, kailan ka? Ay, next week pa daw sa kanya kasi magpapahanda siya. Iba din daw yung kanya. Sino ba? Si Jonah. Jonah, happy birthday. Oh, talaga siya, yun ka. Si Jonah pala, ilan ka na, Jo? 36? Pero talagang kitang-kita ko na effective ang skincare mo. Diba? So, yan. So, antayin lang natin si Lola, ha? Yun. Pagtapos ito, mag-ready na kayo. Habang inaantay niyo yung turn nyo, mag-makeup na, o ano na, kung parang pag sa picture pa, okay, ayos. Si Judah, yun, birthday ni Judah sa araw ng kalayaan, sa 12 naman. Kaya, ang treat namin sa inyo, walang pasok that time. Pumunta kayo sa gusto nyo puntahan. Ha? Sa 12, Dave, regalo namin sa'yo, pumunta ka, huwag ka na pumasok sa 12. Regalo namin sa'yo kasi birthday ni Judah. Regalo nga ni Judah, birthday namin sa'yo, huwag kang pumasok. Yan, so, yan, ito yung cake ni Lola, di ba? So, ayan. Lola. Make a wish daw, Lola, pero who is your crush? Iba pala. So, ayan, muli. Happy birthday, Lola. In behalf sa mga anak mo, sa apo, sa mga in-laws, sa Christ the Healer Church, sa lahat-lahat, ito yung pagpapakita ng mahal ka namin. And salamat sa buhay mo. Bilang isang Kristiyano, yung fear na sa'yo ay napalitan ng pananampalataya ng ilang dekada na. Kaya, sabay-sabay tayo sigaw, ha. Happy birthday, Lola. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Lola! So, ayan, ulit na. So, go muna, Lola. Ihipan mo na, Lola. Ayan, so happy birthday po. Inanyahan ko din si Pastor Joshua na ipanalangin si Lola Daddy. Sige po, let us pray kay Lola Daddy. Pwede po natin extend yung ating mga kamay and we can speak blessing to her, no? Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Lord sa kabutihan mo, sa buhay ni Lola Daddy. Alam namin, Panginoon, na ginagamit mo siya, Panginoon, bilang yung instrumento sa simbahan ito. At alam namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na namibigay sa kanya ng kalakasan. Salamat Lord sa 80 years
na naging tapat ka sa buhay niya. Kaya dalangin po namin sa mga susunod na taon, Panginoon, ng kanyang buhay ay yung patuloy na pagsama mo, Lord, with a good health and financial provision, Panginoon. Dalangin namin, O God, na naman yung desires ng heart ni Lola Daddy. Kayo po yung magbigay ng favor dito, ng sabayin, Panginoon, magamit niyo po siya, Panginoon, for the advancement, Panginoon, ng iyong kingdom sa lugar na ito. Kaya muli, talas po namin siya sa iyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Lola, pwede ka na. Ayan, wish ko lang, sana tuloy-tuloy pa rin tayo kay Lord, patuloy tayong gamitin ni Lord sa mas kung paano dumadagdag yung bilang natin is dumadagdag din yung faith natin kay Lord. At wish ko na sana lagi kang healthy lang lagi. Physically fit. I love you, daw. At sana is sa inyo OA na OA. Kaya nga. Lord yung lagi ingat sa inyo. May pa-flowers pa pala. Makatag lang tayo lagi. Panis. So, na-birthday ko. Patuloy lang tayo kay Lord. So ulit, happy birthday and Tsaka mo daw sila, kasi minsan lang daw yan, Jo, tayo ka na lang, ay, parang uupo ka tayo, uupo lang, na parang mukhang matangkad daw si Ring. Ayan. So, biglang nawala yung mga kapatid ni Saysay ah. Lahat nakayuko na doon sa likod, huwag saan ako tawagin. O dahil ayaw nyo naman, si ano na lang, si Luella na lang daw. So ano masasabi mo kay Lola, Saysay Lola? Tita pa lang, Tita Saysay. Happy birthday! So, tatawagan ko si Pastora para ipag-pray silang dalawa. Hallelujah! Sige po, i-extend po natin ang ating mga kamay kay Jonah at kay Saysay. Panginoong Diyos, Lord, Ikaw ang pinakamataas. Panginoon, sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay ni Jonah at ni Saysay. Lord, dalangin namin, Lord, balutin mo sila, Lord, ng iyong proteksyon at iyong gabay, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, sa kanilang mga pamilya, Lord, bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan. Kay Jonah, sa kanyang anak, at sa kanyang asawa, Lord God, at kay Saysay, sa kanyang family, Lord. We pray, Lord God, for your providence, Lord God, for providing their needs, Lord God, and I pray, Lord God, that ang kanilang mga buhay, Lord God, ito ang maging sentro, Panginoon. Bigyan mo po sila ng peace, ng love, Lord God, at ng joy sa kanilang mga puso. At kay Saysay, sa kanyang murang edad, Lord God, na ikaw ay makilala niya. At malaman niya, Lord God, na ikaw ang satisfaction, Lord God, ng kanyang puso, Lord God. At I pray, Lord God, na si Jonah at si Saysay, Lord God, ay patuloy kang sundin, Lord God, at mahanap nila ang joy ng kanilang buhay, Lord God, sa pagsisilbi at sa pagpapupuri sa inyo, Panginoon. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong matamis na pangalan, sa aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. So yun, huli na to, kaya talagang mga nagagwapuhang kalalakihan na may mga birthday ngayong week or sa sunod na week. So yun, sa aking team, si Papa John, si Uncle Carl, ano ba? Si Jam, kailan si Ring? Sa 18. So next week na lang siya kasi kasabay ni Hermel. So yun, lapit na dito. Mahihayin kasi itong mga kalalakihan natin eh. Si Uncle Carl. Yan, para matapos na. Kasi si Kuya Ian, gutom na daw. Ay na pa nagsisinya sa akin. Kain na doon eh. Yan, sino ba si Jam Jam? Saan si Jam Jam? Yan. So, diba? Ayan, ito yung mga wala na iba? Yung mga tatapat sa mga susunod na week ay sila. So, ako na lang mag-message para sa kanila. So, sa uncle ko, salamat kasi tulad ni Lola, ganun din yung support mo and nakita ko yung commitment mo sa simbahan ito. And masaya-masaya ako na yung music team ay
ay yung music team ay may mapagkakatiwalaan ako. Kasi ako talaga walang alam sa music. Pero thank you Lord sa buhay niya, Uncle Kim, na nagiging kapayapa-payapa na alam ko na may kikilos na gagamitin si Lord every Sunday mag-lead ng worship team. And sa tatay ko, magkasing gwapo man tayo dati, pero yun, salamat sa buhay mo. Hindi ko alam kung bakit ang tipid nyo sa laki. Ako lang talaga. Pero salamat sa iyo dahil pinakita mo sa akin kung paano maging isang lalaki na walang bisyo. Noong mga panahon na may mga barkada akong niyayaya mag-inom, magsigarilyo, kung ano-anong bisyo, hindi ko matake kasi ang una ko nakikita yung tatay ko walang bisyo. Bakit ko papasukin yung mga bagay na yan? Hallelujah. Kaya salamat sa buhay mo. And yung strong personality sa kanya ko naman na kaya kung gaano kalakas yung boses ko, yung normal na boses ko, yung tatay ko ganun din. Kaya yun, kay Jam Jam, salamat sa buhay nito kasi sa aming magpipinsan, lahat ng niyayaya ako dito pag Sunday, siya lang yung lalaki na pinsan kong sumama. Kadalasan mga babae na salamat sa iyo dahil nagtiwala ka na kaya ko kayong ilid as mga pinsan ko dito sa church na to. Kay Kuya Carl, ito yung tatay ni Samantha at ni Nika, mga pinsan ko. Siya yung pinaka-close ko na in-laws ni Lola kasi pareho kaming naglalaro ng basketball. At the same time, parang na rin kami magkapatid dito. Siya, parang kuya niya si Papa. And ako naman, parang ko siyang kuya. And sila ni Papa yung halos mag-best friend na malagi magkasama. And salamat sa buhay mo kasi alam ko kapag may kailangan akong tao, may kailangan ako, pasuyo yan. Alam ko na isa siya sa one shot away lang na pwede kong hingian ng suyo. And salamat sa buhay ninyo. Iunat natin ang ating mga kamay para sa kanila. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ni Uncle Carl, ni Jam Jam, ni Uncle Kim, Panginoon, Lord God, ni Papa. Salamat sa buhay ng mga kalalakihan na to. Lord, hubugin niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, Lord God. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng revelation, Panginoon, ng conviction, Panginoon, Lord God, ng faith, Panginoon, na kaya nilang ilid ang pamilya nila bilang padre di pamilya, Panginoon. Lord, alam namin na ang mga lalaki ang nag-lead sa kanilang family. Nawa, gamitin niyo po sila, Panginoon, Lord God, na malit nila, Panginoon, yung sarili nilang pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po na una nila maging ministeryo, ang kanilang mga asawa, Panginoon, at kanilang anak, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, sa Uncle Kim at si Jam Jam, Panginoon, sa mga susunod niya na hakbang, Panginoon, Lord God. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, i-prepare niyo po, Panginoon, Lord God, yung partner na ibibigay mo sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, Lord God, ang mga kalalakihan na to. Ibigyan niyo po sila, Panginoon, ng anointing, Panginoon, na maging leader, Panginoon, Lord God, sa pananampalataya, Panginoon. Kung sino man ang kanilang nakakasama, sino ang pamilya kanilang kinabibilangin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon, na lumakad, Panginoon, ayon sa inyong katotohanan, Panginoon, Lord God, ayon sa inyong pagpapala at kaluwalhatian, Panginoon, na lahat ng kanilang gagawin, iisipin, Panginoon, sasabihin, Panginoon, ay makakapagluwalhati sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin niyo sila, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang pagkakagamit mo sa kanila, Panginoon, upang makilala nila, Panginoon, Lord God, ang iba pa ng mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila, maging daan sila, Panginoon, upang makilala, Panginoon, ng ibang tao, Panginoon, na may Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa buhay nila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, patatagin niyo po sila, Panginoon, bless niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa pagpuprovide sa kanilang mga pamilya, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan. Bigyan niyo sila ng malusog, malakas na pangangatawan, Panginoon. Ganun din kay Uncle Kim, Panginoon, Lord God. Patuloy mo siyang ingatan sa kanyang pag-drive ng motor, sa kanyang pag-serve sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy mo siyang i-bless, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Jam Jam sa kanyang pag-aaral. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kalalakihan ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. I-mold niyo sila, Panginoon, bilang isang lalaki, Panginoon, Lord God, na nananampalataya, nagtitiwala at sumusunod sa iyo, Panginoon. Kaya, pinabalik po namin lahat ng papulit pasasalamat sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay masabi ng Amen. So, pagkatawag si... Ito yung pinakamahirap. Sino mo na-picture natin? Ay, may cake pa pala. Oh, happy second anniversary.